Mayong gabi kaninyong tanan, mga hinigugman namong mga kapaglaom sa Luzon, sa Visayas, ug sa Mindanao, ug sa atong mga kapaglaom sa gawa sa nasod sa Pilipinas. Yes, malipayong gabi kaninyo mga kapaglaom, dako kayong among kalipay nga ni ana usab kita ni ini nga gabi alang sa pagtuon sa buhi nga pulong sa Dios. Yes, kapaglaom Joy, ug amo gayud mga kapaglaom nga gipasalamatan ang Dios nga siya naghatag kanato sa mga pamaagi nga kita makatubo dinha kaniya sa iyang gugma ug usab sa kaalam. Yes, mga kapaglaom, amo usab gipasalamatan ug dako ang inyong pagpadala sa inyong mga mensahe pinaagi sa ato nga hotline numbers mahitungod sa inyong prayer request, mga pangutana ug mga pagpahibalo nga kamo gayud naga-take note sa leksyon nga ginapresentar dinhi sa atong pagtuon. Amen, kapaglaom Joy. Og dalaygon ang Dios mga kapaglaom sa iyang mga pamaagi aron maabot niya ang atong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing og iya kitang mahatagan sa paglaom nga ato gayud nga gikinahanglan sa matag adlaw. That's true. Kagabi mga kapaglaom atong nahisgutan ang bililhon kaayo nga suheto mahitungod sa balang adlaw sa atong Ginoo, ang adlaw nga iyang gipanalanginan o gihimo gayud nga pinasahi. Amen. Ug karon nga gabi mga kapaglaom atong pagapadayunon ang atong pagtuon mahitungod ni ining balaan og pinasahi nga adlaw. Kauban gihapon ni Pastor Norberto Pamisa ang atong Associate Publishing Ministries Director dinhi sa Central Philippine Union Conference. Yes, ug amo na usab nga ginaawhag ang atong mga kapaglaom nga nagtan-aw pinaagi sa Facebook ug sa YouTube sa pag-share sa ato nga link kapaglaom na death. Yes, aron ang atong mga membro sa pamilya ug mga kahigalaan mapanalanginan usab kauban kanato niini nga gabi. Ug sa atong mga kapaglaom nga nagsunod kanato pinaagi sa GZ Channel 37, local channels ug usab sa Star Cable. Mamahimo usab ninyo nga maimbitahan ang inyong mga silingan o baka kaparyentihan sa pag-tune in sa ato nga channel aron sila usab magatubo kauban nato dinha sa kamatuoran sa Dios. Yes, og amen gayud mga kapaglaom, nagmalipayon gayud kita nga kita makatubo dinha sa iyang kaalam kapaglaom na death. Kapaglaom Joy. Ug among dako nga handom ug pagampo mga kapaglaom nga ang balang espiritu magalihok sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ug mag-abli sa atong mga panghuna-una alang sa pulong sa Dios niini nga gabi. Sa makausap pa, maayong gabi. Good.
Are you in search of an indisputable understanding of the truths penned in the Bible's sacred pages? Feast with us on God's abundant spiritual provisions on this series of nightly presentations, Hope of All Ages. Mayong gabi nasab sa tanan nato nga mga tigpaminaw o tigtanaw sa atong programa. Nining mga pipila na kagabi, no? Hope of All Ages series of presentations. Amo kamong gipasalamatan sa inyong pagpadayon sa pagsunod sa atong programa dinhi matagabi sa atong Facebook page, no? Sa Hope Channel Central Philippines o mayon sab sa atong diha sa GSAT katong nagatanaw sa atong channel, no? Dira sa GSAT Channel 37 sa atong cable TV. Nagpasalamat kami sa inyong kanunay nga pagsunod, mga higala. O atong gipasalamatan ang Ginoo nga naghatag kanato og dakong kahigayunan sa paghimo nini. Of course, alang ni sa ato nga pagtubo nga espirituhanon diya sa ato nga atong Ginoo. So ugma nga adlaw, the secret of sharing, no? Growth of sharing. Unsao nato nga mahimong atong mabantayan ang atong pagkatinugyanan sa Ginoo. O sa dili pa ta magsugod, mga igsoon, ako kamong gihangyo sa usa ka pag-ampo, mga itagkaalam sa Ginoo nga atong masabtan ang mga butang nga atong tun-an na usab niini nga kagabion. O Dios na mo gamhanan tag-iya sa among kinabuhi ug sa tanang butang, Ginoo, kami nagpasalamat niining dako nga kahigayunan sa pagkat-on sa mga prinsipyo sa balaan nga kasulatan na maghatag kanamo Ginoo og lamdag sa among panghunahuna unsaon nga kami magapahimuot kanimo og maghatag og himaya sa imong ngalan. Tuguti Ginoo nga ang imong balaan nga espiritu karon magakunsad, magaabli sa among kasing-kasing ug sa among mga unahuna aron among masabtan ang among madunggan ug makita nining kagabion. Panalangini ang mga viewers nining nga programa. Kining tanan ang gitugyan uban ang kapasaluan sa among mga sala sa ngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen. Welcome pag-usab mga kaigsuon, no, sa atong Hope of All Ages series of presentations o nalipay ta nini nga kahigayunan. Niadtong kagabi atong gisgutan ang lost yesterday found today. Unsa ka mahinungdanon ang panahon. Gani, nagpasalamat ang Ginoo, naghatag nato nini nga gasa 24 hours a day. Gihatag sa matag usa kanato. Ug ato sang nahibaw-an that God so loved us so much that iya ganing gilgahin og usa ka adlaw sa usa ka semana aron nga makigdugtong ta kaniya, makahatag tag panahon sa atong nga pamilya. Ug atong nahibaw-an mga igsoon, dili ni sa ordinaryo lang adlaw, no, ang ikapito ka adlaw. O gani ikapito gid ka adlaw, wala na ingon diha nga usa sa pito, kundi ikapito gyud ka adlaw nga gihimo niya ning timaan siyang katawhan. O gani para mahimo ni siyang espesyal gyud, gibutang niya sa napulo ka sugo. Ngano mo ingon ang uban nga wala naman karon, imposible sad kay nga ang Ginoo gibutang niya sa napulo ka sugo, giapil niya sa napulo ka sugo ang pagbantay sa adlaw ipahulay. Ang siyam is ever binding, hantud karon dili ta pwede bataw ng laing Dios, dili ta pwede maghimog Dios, dili ta magamit sa ngalan sa pasipala, kinahanglan tahuro nato ang atong amahan ug inahan, dili ta magpatay, dili magpanapaw, dili mangawat, dili magsaksig bakak, dili maibog sa bisan unsang butang silingan. Hantud karon kinahanglan nato bantayan. Unya naay usang dili na pwede. Mga igsoon kinahanglan ato nang hunahuna tungod kay mahinungdanon kini alang kanimo ug kanako. Kung kita nagtuo nga we have the same God, na usa lang ang atong Dios. So ako siya nagtuo nga usa lang atong Dios, usa ra sad ang kamatuoran, usa ra sad iyang ipasunod siyang katawhan. Dili man na pwede nga inyo na kay lahi mo nga pundok kani lahi mo sa inyong sundon. Dili na siguro. Kung imong tan-awon ng Biblia kay usa ra man atong Dios, usa ra sad ang kamatuoran, mga igsoon. Ug atong nahibaw-an kagabi nga ang tinuod nga timaan sa Dios iyang katawhan ingon sa Ezekiel 22 ug 20. Gihatag niya ang igpapahulay aron mahimong timaan sa iyang katawhan. Adlaw nga igpapahulay, mga igsoon, nga gibantayan sa iyang katawhan, gikan gibantayan iyang gipanalanginan, gibalaan, gipahulayan, no? O yun to, adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tao. O buot pasabot ang atong unang ginikanan si Adan ug si Iba, wala pay Hudiyo, wala pay rasa ni adtong panahon na lain, sila pa lang mga igsoon. Nakasiguro ta nga sila ang pinakaunang tao nga nagtamod
sa kabalaan sa adlawng igpapahulay. O atong nakita nga gibantayan kini sa mga masunod nga henerasyon. Ug gani dili lang dinhi sa yuta. Kini Jesus nagbantay, ang mga apostoles nagbantay. Ug dili lang dinhi sa yuta, bisan pa unya sa bagong langit ug bagong yuta nga ganap. Iyan ang gisulti sa Isaiah 66, 22 ngadto 23. Rayon ta mga igsoon. Sa Greek mythology, doon na istorya dito, mahitungod kang Helen o sa Greek princess. O gikidnap siya mga igsoon. Gidala siya sa iyang mga kidnappers dito sa siyudad sa Troy. Unya kining siyudad sa Troy mga igsoon, world ni siya, grabe tag-as kayo ang mga pader, unya baga kayo, no? Mga igsoon. Ug unya maglisod og sulod ang mga Greeks nga gusto nila bawion si Helen. Wala ilang gihimo ilang kutos mahimo niya, wala sila mahimo kay di man sila kasulod niya. Grabe ang mga artillery sa ilang kontra. Hangtod nakahuna-una sila. Ang ilang himo nag-atras kina, nagparun-ingnon sila nga ni-atras sila, nanago ang ilang mga tao, ilang mga barko, naglayag, pero adto nilipot ra dito. Unya ilang gihimo, naghimo sila og kahoy nga, naghimo sila og kabayo, no? Naghimo sila og kabayo nga dako kayo. Wooden horse, ilang gihimo, gi-construct nila. Nya pagkahuman, ilan ning gibutang dito sa gate sa siyudad sa Troy, og ilang giingon, ilan ning ihalad sa ilang Dios. Ihalad sa Dios nila sa Troy. Surrender na sila. Ilang gihalad to ang kabayo. Primero, gaukon-ukon og dawat ang mga tao sa kuan. Di sila mudawat atong kabayo, atong wooden horse nga gihimo sa mga Grego. Until finally nagkatipon ang mga itong ilang mga elders nila, mga insulto kay ni para sa atong Dios nga dili nato ni dawaton. So ang nitabo mga igsoon, ilang gitugutan ang kuan. Gitugutan nila ang kabayo nga masulod atong gihimo nga kahoy. Allah, nagfista sila, nag-celebrate sila sa ilang kadaugan until finally dito siguro nahubog na sila, nagkapoy sila, dungay kayo, gabi na kayo, hangtod nakatulog na sila. Pagkatungang gabi, mga igsoon, sa diyang mga tao, linaw na, kato di ang wooden horse, naa daytoy pirtahan dito sa tiyan dapit. Ug unya giabrihan to nanganaog ang mga Greeks. Dito giabrihan ang pirtahan kay kadtong ilang mga kauban nga ingon nga niuli actually dilipot ra, nanago ra. Ug unya sa diyang naabri ang gate nanulod sila ug didto mga igsoon gipamatay nila ang mga taga Troy ug unya nakuha nila pagbalik si Princess Helen. Wala kahibalo ang taga Troy nga kadto day ilang gidawat nga kabayo ang halad sa ilang nga Dios. Do na daytoy kadaot nga mahatag nga naghulat sa ila mga igsoon. Kitawag to siya Trojan horse. Posible ba nga doon na say Christian Trojan horse mga igsoon nga atong gi-appeal no sa atong nga kinabuhi nahimong dako nga kabayan sa atong kinabuhi pero dili di ato naaday tuyo no naaday iya didto sa kaaway mga igsoon. Ang Biblia klaro kay niya na kun imong tanaon kun na kay Biblia pinadayag mga igsoon. Ingon diya sa pinadayag 12:9, so the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. Busa ang dako nga dragon gitambog kanang karaan nga serpente. No? Karaan nga serpente gitawag og yawag sanas nga naglingla sa tibuok kalibutan. Glingla niya ang tibuok kalibutan mga igsoon. He was cast to the earth. Gitambog siya sa yuta, kauban siya mga manulunda, gitambog kauban kaniya mga igsoon. O gani kung imong tanaon ng versikulo 7, nasuko kining dragon sa kaliwat sa babae. Ang iyang gikasukan kadtong mga nagabantay sa sugo sa Dios ug naay pagpamatuod ni Ginoong Hesus ug atong nahibaw na kining dragon mao si Satanas. Siyempre normal lang nga masuko siya, no? So, naipangutana, isn't it logical that Satan, the great deceiver, would attack God's law? Di ba makatarunganon mga igsoon? Alang kang Satanas nga iyang atakihon, kay siya gud bantugan nga maglilingla. Iyang atakihon ang balaod sa Dios. Normal kay kontra man sila. It is logical. Isn't logical that Satan, the great deceiver, would attack the Creator by challenging the symbol of creation? Di ba makatarunganon sa kang Satanas nga iyang kining maglilingla, nga iyang atakihon ang maglalalang pinaagi sa paghagit niya sa simbolo sa paglalang? Unsa gani itong simbolo sa paglalang? Ang adlaw nga, igpapahulay. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made the heavens, the earth, and the sea. Nagtawag ka na kanato mga igsoon sa paghinumdom sa atong Dios nga maglalalang.
og lakip paghinumdom sa adlaw ipapahulay kay diha raman sa sugo sa pagbantay sa ipapahulay atong madumduman nga ang Dios mao nga ato nga maglalalang sa unom ka adlaw gibuhat niyang langit ug ang yuta ang tanan niini ug sa adlaw nga ikapato nagpahulay siya. Motoy tuyo sa Ginoo nga iyang gilagahin ang ikapito ka adlaw mga igsoon. Atong nakita nga gikan sa paglalang sa mga propeta hantod kang Ginoo Hesus sa mga apostolis ug bisan pa gani sa bagong langit ug bagong yuta atong nakita nga paggabantayan ang adlaw ipapahulay mao din ni timaan sa iyang katawhan. Ngano man karon nga daghan man dili man nagabantay sa adlaw ng Sabado o adlaw ipapahulay. Kinsa man nang nag-usab sa igpapahulay sa Biblia. Basin ang Dios. Ang Dios ba mga igsoon atong pangutan-on ang Biblia kung kinsa nag-usab. O natong tanawon, giapil na sa napulo kasugo sa akong gisulti na, di ba? Ikaupat kasugo na, remember the Sabbath day to keep it holy, 6 days shalt thou labor and do all thy works, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor the cattle, nor the strangers within thy gates. For in 6 days the Lord made the heaven, the earth, and the sea, and all that in them is, and rested on the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Ngunang giingon diha sa napulo kasugo. Klaro kayo mga igsoon, naa pa diha. Kinsa man yung nag-usab sa adlaw ipapahulay dina sa Biblia? Ang Dios ba? Atong tanawon. Ingon diha sa Malakias 3:6, Malakay 3:6. For I am the Lord, I do not change. Kay ako ang Ginoo, wala akong nag-usab. Klaro kayo. Ingon diha sa Malakias 3:6, ingon ang Dios aman. For I am the Lord, I do not change. Wala siya usab. So kinsa man rin nag-usab? Kung dili ang Dios amahan sa langit. Kung dili siyang nag-usab, kinsa man rin nag-usab sa adlaw ipapahulay? Si Ginoong Hesus ba? Atong tan-awon mga igsoon. Hebrews 13:8. Ingon diha, Hebrewanon 3:8. Jesus Christ is the same yesterday and forever. Si Ginoong Hesus susama kaniadto karon maura kaniadto karon ugma kaniadto karon ug sa walay katangturan. Buot pasabot wala nag-usab si Kristo. So kinsa man day nag-usab kun dili si Ginoong Hesus, dili sa ang Dios amahan. Basin og ang mga disipulos. Atong tan-awon mga igsoon kung sila ba. Ingon diha sa Buhat 5:29, But Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. Mas maayo pagsundo namo ang Dios kaysa mga tao. Nakita ninyo mga igsoon? So wala sad nag-usab ang mga disipulos. Kaya sila mas maayo pagsundo niya. Ang Dios wala man siya nag-usab. Niingon man si Apostol Pedro nga mas maayo pagsundo namo ang Dios kaysa tao. So kinsa man dayang nag-usab kung dili sila? Kung imong tan-awon ang Biblia, ang mga libro sa tagna, dunay gisulti dina. Ingon diha sa Daniel 7:25. Mga igsoon, ingon dina sa Daniel 7:25. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High. Ug siya magasultig dagkong mga butang batok sa taas uyamot, ug makapakagas sa mga balaan sa taas uyamot, and think to change times and laws. Ug magauna siya sa pag-usab sa mga panahon ug sa mga balaod. Naa di ay gisulti na daan sa Biblia nga mo'y mag-usab mga igsoon. Unsa may himuon ani nga gahom mga igsoon? Kini nga gahom would attempt to change the very law of God. Iya gini siyang usbon. This power would attempt to change the very law of God, mga igsoon. Gani ingon dia nagpasidaan-daan si sa Buhat 20 versikulo 30. Also from among yourselves men will rise up speaking perverse things. Na mutungha kuno dia sa iyong taliwala mga tao nga magasultig binalitaan nga mga butang aron pagdani og mga sumusunod diha kanila. Naon sa mang hitabuah pagkausab sa adlaw ipapahulay? Naon sa pagkahitabo, no? Ang pag-usab sa adlaw nga igpapahulay mga igsoon. Ingon diha Bible Encyclopedia. Ngayon man to dito sa Daniel 7:25 nga dunay maghunahuna, no, sa pag-usab sa mga sa panahon og sa mga balaod. Ingon diha sa Bible Encyclopedia. John E. Doctor of Divinity, Doctor of Laws. Sabbath, a Hebrew word signifying rest. Ang adlaw Sabado, no? Sabbath, a Hebrew word signifying Sunday was name given by the heathens to the first day of the week because it was the day on which they worship the sun. Mauday na. Nakita nyo kanina sa kagabi sa akong origin sa mga ngalan, di ba? Ang Domingo ginganlan sa mga Latino og dis solis kay kana si Sol. Ilan ang Diyos, no? Gingalan nila ang unang adlaw dis solis, adlaw sa adlaw. Adlaw sa adlaw, mga igsoon. Sun's Day, adlaw sa adlaw. In honor sa ilang Diyos nga si Sol, mga igsoon.
So buyan din gihatag lang Sunday, signifying Sunday was name given by the heathens to the first day of the week. Kay nining adlaw, sila nagasimba man sa adlaw. Pag nagsimba sila, magsubang adlaw, dito sila magluhod sila og maghangad, no? Dito sa adlaw. Og abin nyo, nakita ninyo, di ba kita, nailalo mo kita sa Spain, no? Sa Spaniards for more than 300 years. Unya, ang Spain under man sa Roman Empire. Og aton hibaw-an mga igsuon, no? Di ba kana atong mga seal, no, mga seal nato sa mga diploma, di ba ang purma ni adlaw kay sa una ang emperor naa si singsing, no, nga naay hugis din ang adlaw nga pag iya nang masilyuhan but pasabot nga good as a law na siya balaod. Diha nakita. So dunay problema sa diha nga ang dunay mga Hudiyo nga nahimong Kristiyano, unya ang mga Hudiyo sad gabantay man sa adlaw kun imong tan-aw no Biblia, Sabado man gid ang ginabantayan o adlaw ikapito, no, mga igsoon. Pag-abot sa Roman Empire, sila ang ilang nasakop na ang bisan pa ang Israel na adtong panahon na, doon ay nahitabo nga problema ang imperyo. O sa mga problema nila, Jewish revolts, no? Mga nagrebuilding mga Hudyo. Christian and Jews worship on the same day. Ang mga Kristiyano o ang mga Hudyo, pareho man ang ilang adlaw nga inugsimba, maong adlaw nga ipapahulay, adlaw Sabado. Ang problema kay ang Domingo, may sagrado para sa mga pagano. Nagununa si Constantine, unsaon niya pag-unite ang iyang empire. Si Constantine adto panahon na ang emperador, mga igsoon. Busa, naghimo siya, nagpakanaog siya decree. Exactly, niadtong Marso City, 321 AD. Morning uban sa mga wording. On the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in cities rest, and let all the workshops be closed. No? Sa talahuron nga adlaw, kuno, no? At tanang tao, mga buhatan, kinanglan magsira, no, magpahulay. In the country, however, pero dito sa mga umadapit, no, persons engaged in agriculture may freely and lawfully continue their pursuits. So muna unang civil law nga gihimo nga kinahanglan nga sa syudad, sa sentro ang mga tao mohunong pagsirhan ang mga workshops, no, mga igsoon aron sa adlaw nga Domingo. Pero naay reference diri Encyclopedia Britannica 11th edition article Sunday. The earliest recognition of the observance of Sunday as a legal duty has been written in the Constitution of Constantine in 321 AD. Ngayon dito, enacting that all court of justice, inhabitants of the towns and workshops were to be at rest on Sunday. Veneravi de solis, except those who were engaged in agricultural labor. Naana mga igsoon sa Encyclopedia Britannica, 11th edition, tanaw niyo article Sunday. Kaya sa adlaw ni Constantine, ang church o ang state united. Nagkahiusa na ang simbahan, no? O ang gobyerno, mga igsoon. So kung unsay himuon sa church, kinahanglan i-carry over sa gobyerno. Ang gobyerno sad i-carry over sa church, mga igsoon. Yadtong panahon na. So sayon kay nila ang pagluto sa mga tao. Ug abi ninyo, kung imong tanawon, Historia Ecclesiastica nga libro, page 739, Council of Laodicea. Sa tuig lang 321, no, 321 AD, nga si Sylvester, Bishop of Rome, nag-change sa title sa first day, gitawag niya ni nga Lord's Day. Naaday diha nagikan nganong gitawag na kadaghanan sa karon nga adlang Domingo nga Lord's Day. Kay ngano si Sylvester ang obispo sa Roma niadtong 325 AD, iyang giusab ang title sa first day nga mao ang Sunday, gitawag niya nga Lord's Day. Niya pay lain nga reference mga igsoon, ecclesiastical history, Socrates, no? In Nicene and Post-Nicene Fathers, na second series, volume 2, page 399. The first century historian Socrates wrote, almost all the churches throughout the world celebrate the sacred mysteries of the Sabbath. Halos, almost all the churches, halos tanan mga simbahan, iglesia, sa tibok kalibutan, nagasaulog. No? O sa kasagrado, sa misteryo sa adlaw ipapahulay, sa kada semana. Yet the Christians of Alexandria and at Rome, on account of some ancient tradition, have ceased to do this. Nihunong, dito sa Alexandria o sa Rome, mga igsoon, nihunong paghimo ni ini. Yan pa, the Catholic world, March 1994, the Son was a foremost God with hidden dome. There is in truth, ingon din no? Sa ining libro, Catholic World, page 809. The Son was a foremost God with hidden dome. There is in truth something royal, kingly about the Son, making it a fit emblem of Jesus, the Son of Justice. Gikuha nila ang adlaw, kay mo man ilang Diyos ang adlaw.
ilaning kitahay, ilaning gi-attribute dito, no? There is in truth something royal and kingly about the Son. Gihimo nilang fit emblem of Jesus, the Son of Justice. Bosa, ingon dito, nagpadayon ang statement, hence, the church in these countries would seem to have said, keep that old pagan name, pabilin lang ng Sunday, and it shall remain consecrated and sanctified. Oy, grabe. Diha day nag-usab, no? Diha nagbantay mga igsoon. And thus, the pagan Sunday, dedicated to Balder, Miss Balder, mo nilang Diyos mga igsoon, became the Christian Sunday, sacred to Jesus. Imbis kato siyang Sunday unta, para to sa ilang Diyos nga si Balder, gi-attribute nila dito, Son of Justice, gihimo nila daw simbolo kang ang Ginoong Hesus. Gitawag na nila nga Christian Sunday. O gani, dugang, dito, Christians shall not Judaize and be idle on Saturday, but shall work on that day. Nabali na ang mga Kristiyanon kuno, dili maghinudiyo. One time, nakamit ko sa pastor sa Protestant church dito sa Bohol. Ngayon siya, gina ko pastor pamisa sa Seventh-day Adventist Church. Judaizer? Kaya ang pagtuo manggod nila, nga ang pagbantay sa adlaw papulay, iyara sa mga Hudiyo. Pero sa tinuod mga igsoon, kung imong tanawon ang Biblia, no? Imong tanawon ang Biblia, dili na sa Hudiyo. Ang sulti diya sa Marcos 2:27-28, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Nakita ninyo? So wala di Hudiyo, wala di hay Amerikano. Bisan kinsa, basta kay balo ka nga tao ka, ang isulo dito, gihimo na para sa imo. Christians shall not Judaize, but the Lord's day, they shall especially honor. And as being Christians, shall if possible, do no work on that day. But the Lord's day, ingon niya, they shall especially honor. Kung sa itong Lord's Day nila, ilan ang gitawag ang Domingo as Lord's Day. Nabali na mga igsoon, nga imbis pasidunggan ang adlaw ipapawlay. Then, if however they are found Judaizing, they shall be shut out from Christ. Kung makitaan ko nga maghinudiyo, putlon sila diha, gikan kang Kristo, mga igsoon. Pastila, no? Klaro kayang gisulti din na sa Daniel 7:5, and shall intend to change times and laws. Mga igsoon, ako ihatag sa inyo nga tip. Ang sulti din na, and shall intend to change times and laws. Kung imong tanawon sa napulo ka sugo, walay lain diya nga sugo nga nag-involve og time. Dili ka magpatay, wala man ay time. Dili ka maghimog larawan, no? Dili ka maghimog larawan, dili ka magbaton og laing Dios, dili ka magamit ngalan sa pasipala, tahuron ang amano ginhan, dili magpatay, dili magpanapaw, dili mangawat, dili magsaksig bakak, dili maibog sa bisan usang butang isig ka tawo. Wala naghisgot og time. Usa lang gid kasugo diha ang naghisgot og time. And that is all about the Sabbath. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy works, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Di ba? Maulang ang sugo. Ug mao day na intend to change times and laws. Nya dinhi mga igsoon, the converts catechism o Catholic doctrine. Suri kayo, no, mga igsoon, kung saan mao man siya ato nakita. Di pud nato ni pwede labyan kay mao man siya ang kamatuoran nga gusto nato nga mahibawan. Ingon dinhi Converts Catechism nga libro, which is the Sabbath day. Ang tubag dito, Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Sabbath? Ang tubag dito, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Agi angkon man gid nila ni mga igsoon, ila man ni siya nga ila man ni nga libro. The Catholic Encyclopedia, ya pagyon, volume 4, page 153, the Church, after changing the day of rest from the Jewish Sabbath of the 7th day of the week to the first, di ba? The church kuno, after changing the day to the first, made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's Day. The church kuno, after changing, ang iglesia, human nag-usab ang adlaw, nga ipapahulay, gikan sa Jewish Sabbath, gitawag na Jewish Sabbath, nga maong ikapito ka adlaw, of the week, giusab nila ngadto sa first day of the week nga maong Domingo, hindi do, ang sumpay mga igsoon nga dito, made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy. Nakoy challenge mga igsoon. Wala na ako ibutang sa slides. Tanawan ninyo ang 10 commandments karon bag-o. No? Labi na sa atong mga higala nga mga Roman Catholic. Sorry kayo, mao man ni siya ang kamaturan ko, dili man ni pwede nato nga labyan mga igsoon. Kay kun di pa ni tinuod nganong namay history nga giusab, namay pag-angkon nga giusab. Made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy.
Ang napulo ka sugo ug karon mga igsoon. Makita nimo sa mga bag-o na nila nga mga reference ninyo dito. Dili ka magbaton og laing Dios, naagapon. Pero gikuha na ang dili maghimo og larawan og mga ribulto, di ba? Wala na tong number 2 nga gisulti dito. Dahil ang sunod dayon, dili mo gamiton ang ngalan sa pasipala. Ug ang ikatulo, muna rin to, hinumduman mo ang adlawng iglilihi, ang mga pista o adlawng Domingo, ang nakabutang dito mga igsoon. Gihimo ng tulo. Gikuha tong ikaduha, gibutang sa ang ikaduha, gibutang sa ang ikatulo, gibutang sa ikaduha, ang ikaupat gibutang sa ikatulo. Ang adlaw ipapahulay nga nag-refer sa paglalang sa Dios o sa adlaw ikapito, wala na gibutang na sa ikatulo og ilisda na adlaw mga pista o adlaw ililihi, adlaw Domingo. Dayon ang ikaupat gibutang sa ikatulo, ang ikalima gibutang sa ikaupat, ang ikaunom gibutang sa ikalima, ang ikapito gibutang sa ikaunom, ang ikawalo gibutang sa ikapito, ang ikasiyam gibutang sa ikawalo. Og siyempre kulang na usa. Gitunga dayon ang ikanapulo ka sugo. Ito, dili ka, thou shall not covet thy neighbor's house, o sana siya. Dayon ang katapusan, thou shall not covet thy neighbor's wife, tanan dito gibahin sa duha mga igsoon, aron na kumplitong napulo. Doon na usag gikuha. Yano nga kamaturan o katumanan sa gisulti din na sa balaan ng kasulatan, he will intend to change times and laws. Giusab ang adlawng Sabado nga way pahulay, gibalhin kadto sa Domingo, yun adlawng pista o iglilihi. Ako nang challenge, pwede niyo na siya tanawon mga igsoon. Yun dito, the change, yun dito, the day of rest, Panabanila Smith worship on Sunday. Yet there is no evidence in the Bible that corporate worship was to be made on Sundays. The Jewish Sabbath or the day of rest was of course Saturday. Ingon din sa Catholicism and Fundamentalism, page 38, it was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of the resurrection. Dili man niya atong mga igsoon, reference ni nga atong nakuha. Niya pa laing nga libro, Faith of Our Fathers, Cardinal James Gibbons, ningon siya. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Pwede ko ninyo basahon ang Biblia from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Wala kayo makita. The scriptures enforce the religious observance of Saturday. Ang kasulatan ninon nagpatuman sa reliyoso nga pagbantay sa adlaw nga Sabado. So niya pangutana, mga igsoon. What is your guide? Unsa may imong giya di ay aning mga butang kamatuoran dinhi sa balaan nga kasulatan? Ang Biblia o ang atong tradisyon? Ang Biblia o ang atong tradisyon? Kung sa ako, mas himuon akong guide ang Biblia. Kaya nga naman, ingon sa Mateo 15:9, ingon si Jesus, but in vain they do worship me, teaching the doctrines, the commandments of men. Apan kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sayang na day. Man ta nga, na inyong Diyos, pariyo raman sa among Diyos. Tawag mo sa Diyos, tawag sa Diyos. Nasa Diyos, nasa sa amo. Yes, correct na. Ang Diyos naa sa atong tanan. Pero ang pagkuntana, naabata sa Diyos. Ang ato bang isunod ang iya sa Diyos. Imen siya ganina, gagabi. If you love me, keep my commandments. Kung higugma ka kanako, imong tumanon ang akong mga sugo. Kung sa isulti ni Ginoong Hesus sa Mateo 15:9, but in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Sayang, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako nga nagatudlo og mga pagtulunan nga hinimo lamang og tao. Unsa kunay atong giya, ang Biblia o ang atong tradisyon? Ingon gani sa Marcos 7:9, you have a fine way of setting aside the commands of God. Doon ako mo'y pino nga paagi, aron inyong ipadaplin ang mga sugo sa Dios, aron inyong obserbahan ang inyong kaugalingon nga mga tradisyon. Maugin ni si karon ang nahitabo mga igsoon. Nalimot ang mga tao busa dunay rason gyud si Ginoong Hesus niya siya, remember the Sabbath day to keep it holy. Gani wala gid niya ni usba. Ingon gani siya sa Salmo 89:34, my covenant I will not break, nor alter the word that has gone out of my lips. Ingon siya. Ang akong pagigsaad dili na ako gubon o akong usbon, akong usbon kung unsang nagagwa sa akong mga ngabil. Dili niya usbon kung nagaguba siya mga ngabil, mga igsoon. Nga pailain nga kuan October 26, 1949, Toronto Daily Star. Reverend Philip Carrington, Anglican Archbishop of Quebec, sent a local clergyman into a huddle today by saying outright that there was nothing to support Sunday being kept holy. Wala gid kunoy makasuporta nga bantayan. Carrington definitely told a church meeting in this city of straight-laced Protestantism. Kay mga Protestante, dili raman Roman Catholic nga nagabantay sa adlaw nga Domingo.
Ang mga protestante, maumon sa Domingo. Busa ingon si Philip Carrington. Carrington definitely told a church meeting in this city of straight-laced Protestantism that tradition, not the Bible, made Sunday the day of worship. Wala man, di man mo makita na diya sa Biblia, mga igsoon, nga nagsugo si Ginoon. Mata akong gisulti ka ganina, nga kung si Ginoon doon na pa'y plano, kagabi no, nagsulti ko, nga kung doon na pa sa'y plano nga, usbo niya ang igpapahulay, gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, unta gihimo niya, before siya namatay. Kung ako'y gusto nga kuwan sa inyo mga igsoon, nindot kayo nga punto. Sa diyang gilalang niya ang kalibutan, ang tanan nga naan ni lakip ang tao, iya kining gibutangan og memorial. Gibantayan niya, adlaw ipapahulay, gihimo niyang memorial sa iyang paglalang. Sa dihang nakasala ang tao, doon na siya plano sa pagluwas, plan of salvation, iyang gipadala iyang bugtong anak, nga Diyos aman, iyang gipadala iyang bugtong anak nga si Kristo aron magpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, aron sa pagluwas, no? Aron pagtubos sa atawhan gikan sa ilang mga sala. Ang nakanindot mga igsoon, ang paglalang iyang gisilyuhan sa iyang pagpahulay, sa adlaw ipapahulay, ang iyas ang pagtubos, iyas ang gisilyuhan, pinaagi sa pagpahulay, sa adlaw ipapahulay. Kaya sa adlaw ipapahulay, naasad siya sa lubnganan. Di ba? Nakita ninyo mga igsoon? Unsa kanindot ang gihimo sa Ginoo. So, kinsa mainday atong agalon? Kinsa may inyong agalon, mga igsoon? Si Ginoong Hesus o ang atong mga pangulo sa simbahan? Kinsa may atong sundon di ay, nga ingon atong agalon? Ang atong si Ginoong Hesus o ang atong pangulo sa simbahan. Kaya kung inyong pangutanon si Pastor Pamisa, masundo na ako si Ginoong Hesus mga igsoon. Ngano? You will never go wrong following Jesus. Dili gid ka masayop kung imong sundon si Ginoong Hesus. Gani na sila giingon din sa Canon and Tradition, page 263, siya, the authority of the church could therefore not be bound to the authority of the scriptures because the church had changed Sabbath into Sunday. Giusab ang ipapahulay gikan Sabado ngadto sa Domingo, not by a command of Christ, but by its own authority. Dili sa sugo ni Kristo, kundi siyang kaugalingon nga otoridad. Siyempre, sa akong gisulti, dili raman ang Roman Catholic ang nagabantay ang nagatamod sa adlang Domingo, no, mga igsoon, ang mga Protestante sab. Pero na gisulti din American Catholic Quarterly Review, January 1883. Protestantism, in discarding the authority of the church, has no good reason for its Sunday theory. Wala ko ni mayong rason sa ilang Sunday theory. An ought logically to keep Saturday with the Jews. Ang tinuod ko mas maayo pa sa makatarunganon magbantay sa Sabado kauban sa mga Hudiyo. Ang next nga pangutana mga igsoon, what is the basis of authority in spiritual matters? Unsa may atong basihanan ingon nga otoridad sa mga espirituhanon nga mga butang? Ang atong simbahan o ang kabubuton sa Dios? Ikaw, unsa man ang imo igsoon? Imong basihanan sa otoridad. Imong tuuhan nga maoy magtubag sa mga espirituhanon nga mga isyu sa imong kinabuhi. Ang simbahan o ang kabubuton sa Dios? Si Pastor Pamisa, kung ako inyong pangutanon, ang kabubuton gid sa Dios, kay siya man ang gagahom sa ibabaw nato, mga igsoon. Gani, nag-ingon siya sa Ezekiel 20:12, moreover, I also give them my Sabbaths to be a sign between them and me. Labot paghihatag ko man kanila ako mga ipapahulay aron mahimong timaan sa taliwala nako ug kanila. Ug ingon sito, that they may know that I am the Lord that sanctify them. Aron sila makaibalo, makaila nga ako si Hiyuba nagabalaan kanila. Gani ingon siya sa Pinadayag 14:12. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Aniya sila nagabantay sa sugo sa Dios og hupot sa pagtuo ni Ginoong Hesus, mga igsoon. Klaro kay na ang gisulti niya, di ba mga igsoon? Akong usubon nga sa unang mga panahon ang kataang mga tao istrikto kayo nga nagabantay sa sugo. Istrikto kayo. Apan wala sila nagdawat kang Ginoong Hesus nga mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, no? Ang gipadala niya aron ta pagluwas kanila, pagtubos sa ilang kasaypanan, mga kasalanan nila, mga igsoon. Karon sad sa atong presente nga panahon, murag nabahin karon ang mga tao. Nay mga tao nga nagtuo kang Ginoong Hesus, nagsunod sa sugo pero di mao ang sugo. Giusab. Napoy mga tao nga niingon nga wala nay sugo kay sa daan ra nga tugon, bag-ong tugon naman ta karon, no? Panahon na karon sa grasya,
No? Nagtuo kang Ginoos, hugot pagtuo kang Ginoos, pero nagadumili sad sa pagbantay sa iyang mga sugo. Evidently, kung imo makita, tungod lang gina kay nakaibaluman nga ang napulo ka sugo, naa diha ang pagbantay sa adlaw ipahulay niya ang kadaghanan gibantayan. Wala naman sila nagbantay sa adlaw Sabado kay iya doon na sa mga odi. Pero ato nakita ang sulti kaganina sa Marcos 2:27-28 nga adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tao, mga igsoon. Muna si Ginoos iyang sukdanan, if you love me, keep my commandments. Kung nahigugma ka kanako, imong pagatumanon ang akong mga sugo. No? Klaro kay mga igsoon, iya gibutang didto sa iyang mismo sa mga papan sa bato nga iyang gisugo kang Moises. Gisulat mismo sa iyang tudlo. Giapil gid niya didto ang napulo ka sugo, moy sukdanan sa iyang gugma. Karon bang dili ka sa pagkakaron dili ka maka ingon nga sayop ni og dili hangtod nga naay mo badlong nimo. Labi na dinhi sa napulo ka sugo. Kay kining napulo ka sugo, kung imong tan-awon ng Matthew 22:36 ngadto sa 40, nayon dia nangutana dunay nangutana kaniya, magtutudlo, asa ang labing dako sa mga sugo? Ayun si Jesus, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul. Higugmaon mo Dios tibok kasing tibok mong kalag, and with all your mind, tibok mong hunahuna. Og ang ikaduha, o mao kini ang una og dako nga sugo. Ang ikaduha, susama ra niini, higugmaon mo imong silingan sama sa imong nga kaugalingon. Og niining mga suguan nagbitay ang mga sugo og mga propeta. Naa dito, sumari dito sing duha, kun imong tan-awon gid ang napulo ka sugo, it's a commandment of love, no? Mga igsoon. Nakaingon ko nga ang mga tao dili makahibalo kung asa ning sakto og dili hangtod nga naay mureklamo. Kining napulo ka sugo kun imong tan-awon, ang unang upat ka sugo sukdanan sa atong gugma ngadto sa Dios, no? Unang upat ka sugo, ang ikaliba ka sugo ngadto sa ikanapulo, sukdanan sa atong gugma ngadto sa isigataw. Ang natagaan karon og dako nga emphasis mga igsoon nga makaingon gid ta nga sayop day na kun atong lapason, ang ato ramang sukdanan sa atong gugma ngadto sa atong isigataw. For example, ang ikalima ka sugo, tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Pag di nimo tahoron, masuko mo na. Mayroon ka, way batasan na, balo-balo pa eskwela. Masuko ng mga amanuinan. Grabe ning tawanan, di gatahod sa ginikanan. Magpatay. Suko ang mga paryente ana, patyon sad kana. Imong ilugan og asawa, og bana, masuko na, idimanda ka. Og iba, patyon sad kana. Dili ka mangawat, kawatan nimo masuko. Makahibalo ang mga tao. Mura ni natamod karon sa mga tao nga sayop tungod kay na may masuko, na may reaction bisan pa sa atong gobyerno. Pero dinhi may tungod sa unang upat ka sugo, makaingon ta nga murag iya na lang kay wala may magbadlong dayon. Pero dili ka magbaton og laing Dios. Naabagoy mo badlong sa imo og naa kay laing Dios? Naabay mo dukduk nimo? Wala. Di ba? Gawas kung ikaw gyud nagtamod sa gisulti sa balaan nga kasulatan o nagtuo ka nga kinipulong sa Dios og iyang gisugo sa tao, diha nimo makita kung saan ka magkamatinud-anon. Dili ka magbaton og laing Dios, dili ka maghimog larawan nga mga linilok o bisan unsang butang nga nasa langit sa yuta o sa o sa mga tinubdan sa tubig. Kung mo makita, mga igsoon. Kung naghimo ka, naabagoy mo badlong nimo? Wa! Kaya nga naman, sukdanan man sa atong gugma sa Dios, ihulat niya. Hoy, di man siya mayroon. Hoy, nganong bunalan? Di man ka bunalan sa Ginoo dayon. No? Ilat sa paghukom. Dili mo gamiton yung ngalan sa pasipala. Pag gamiton nimo sa ngalan sa pasipala, wala mo badlong nimo. Naabagoy mo badlong nimo. Naabagoy mo suko nimo. No? Naa, ang Dios lang. Ingani siya. For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Mga igsoon. Mausab na ang nahitabo sa adlaw ipapahulay. Hingon siya, hinumduman mo ang adlaw ipapahulay sa pagbalaan ni, sa unom ka adlaw magbuhat ka, o sa adlaw ikapito magpahulay ka. Apan no, mga igsoon, adlaw ikapito magpahulay ka, kini igpapahulay ni Jehova ang imong Dios. Pag imo ni siyang lapason, lain nga adlaw, naabagoy magsuko nimo, naabagoy mo dukduk nimo. Wala. Kaya ato maning sukdanan sa atong gugma ngadto sa atong Dios, mga igsoon. Busa klaro kayo ningon siya sa Juan 14:15. If you love me, kung nahigugma ka kanako, imong tumanon ang akong mga sugo. Imong tumanon ang akong mga sugo, mga igsoon. Ngano man, ingon siya dinhi. Unang Juan 2:3. Now by this we know that we know him if we keep his commandments. Pinaagi ni kita makahibalo nga kita nakaila kaniya if we keep his commandments. Mauda ni siya timailan nga nakaila kita kaniya kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. Ngano man di ay kung wala ta nagabantay sa iyang sugo, mga igsoon. Nakaingon ta nga, kaila ko sa Ginoo. Kaila ko sa Dios, nagtuo ko sa iya. Pero wala ta nagatuman siyang sugo. Ingon siya sa 1 Juan 2:4. Ingon siya, he who says, I know him,
and does not keep His commandments is a liar, and the truth is not in him. Siya nga nag-ingon nga ako nakaila kaniya, apan wala nagabantay siyang mga sugo, siya bakakon, ug wala kaniya ang kamaturan. Bugat nga pulong, no? Mga igsoon. Busa, si Josue, sa Josue 24:15 ningon, choose for yourselves this day, whom will you serve? But as for me and my house, we will serve the Lord. Mausab si Pastor Pamisa, mga igsoon, magaingon, nining kagabion. Nakahibalo na kita sa kamaturan. Unsa ang adlaw nga pinasayalan sa Ginoo, timaan siya ang katawan, aron kita makahinumdum mga kanunay siya naglalang kanato, siya nagsustinto kanato sa tanan na atong ikinahanglan, giaghatan niya, kung nahigugma kamo kanako, inyong tumanaw na ako mga sugo. Susama kang Josue, ako magaingon kanyo, choose for yourselves this day, whom you will serve. Pagpili kamo sa inyong kaugalingon nining adlaw, kinsay inyong alagaron. Kay si Pastor Pamisa ug ang iyang pamilya, kami mag-alagad sa Ginoo sa langit. Ngano mga igsoon, kung si Kristo ang atong sundon, you will never go wrong following Jesus. Kung doon na mo yung mga pangutana, mga igsoon, pwede nyo na siya mapadala, pinagi sa inyong mga pangutana dito sa atong comments, dito sa atong Facebook page, no, sa atong live streaming. Pwede nyo mapadala dito. Ibalutang ang inyong mga number, o pwede na ito siyang hatagan o pagdubag unya sa mga panahon nga ato siyang makita, mabasa ang inyong mga pangutana. Mga igsoon, usarang atong Dios, usarang kamatuoran, usara sa iyang katawan, usara sa iyang ipatuman sa mga tao sa kalibutan. Nang iyon siya, if you love me, keep my commandments. Kini si Pastor Pamisa, magaingon dagang salamat sa inyong pagtambong nang hinaot kami nga nining kagabion atong nakatunan ang mga prinsipyo nga gusto ipasabot sa ato sa Ginoo. Gusto ko magampo alang kaninyo, mga igsoon, nining kagabion. O Dios na mong agamhanan, tag-iya sa among kinabuhi sa butang, Ginoo nining taknaa, dako ang among kalipay pagpasalamat. Na amo karong nahibawan, ang imong adlaw ipapulay adlang Sabado. Tinuod ang yawa wala malipay kung kami magsunod nini, kay imo mang kining timaan sa imong katawhan. Nagapaninguha siya nga kini matago, apan salamat Ginoo nga pinaagi sa imong pulong, ikaw nagaghat. Nga kahadlukan na mo ang Diyos og paghatag himaya kaniya kay ang takna sa paghukom niya abot na. Ug simbahon na mo siya nga naghimo sa langit, sa yuta ug sa dagat. Salamat Ginoo nini nga kahigayonan nga kini nag-aghat kanamo sa pagbalik, sa pagbantay sa imong adlaw pahulay, kay kini nagapahinumdum kanamo nga ikaw among Dios nga among maglalalang. Naghangyo ko nini mga tumatan-aw, nagapamati nini nga programa. Magapadayon ikaw sa pag-uban, maghatag maing panlawas, kaligon, kadasig, maghatag sa ilang gikinahanglan, pagkaon, saput, salapi, ug labos na panalipod gikan sa mga katalagaman ug mga balatian. Ug labos na Ginoo maghatag kanila kaalam samtang silang nagapadayon pagkat-on mahitungod kanimo. Hangtod unya Ginoo, sila makaangkon ang kinabuhing dayon nga imong gitanyag. Pasayloa ka Ginoo sa among mga sala, sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat, mayong gabi kaninyong tanan. Amen! Amen mga kapaglaom, ug dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong nga nagpahinumdum kanato niining kagabion nga ang adlaw igpapahulay kapaglaom Joy mao ang timailhan niya sa iyang mga katawhan. Amen. We thank God for the Sabbath mga kapaglaom. And karon nagakalipay na usab kami sa pag-awhag kaninyo sa pagduyog kanamo ugma sa gabi sa usa na usab ka maanindot kaayo nga suheto mahitungod sa pagkamatinod-anon nga piniyalan sa mga panalangin sa Dios. Yes, kapaglaom Joy. Kauban nato si Pastor Lowell Quinto, ang ato nga Stewardship Director dinhi sa Central Philippine Union Conference. Yes, dako kay among kalipay mga kapaglaom nga kamo among nakauban sa pagtuon niini nga mga pulong. Daghan gayud kayong salamat sa iyong pagsunod, pagpamati, pagsuporta o pagtubo diha kang Kristo kauban kanamo. Yes, mga kapaglaom, ug among ginatunol ang among pagpasalamat sa tanang mga Hope Channel Central Philippine substations ug usab sa mga simbahan kundi nag-cross-post niining atong programa matagabi. Ug usab dili nato kalimtan ang ato nga AWR Hope true. Radio 106.3 sa Toledo.
Yes, mga kapaglaom kung aduna kamoy prayer requests, concerns, or mga pangutana, kabahin sa atong mga suheto, mamahimo ninyo kining mapadala or masulat sa atong comment section o mapadala nga to sa atong hotline numbers nga makita dinha sa inyo nga screens. Ug alang usab sa atong mga tigpaminaw sa radyo, mga kapaglaom amo na usab pagabasahon ang atong mga contact numbers aron kamo man usab makasend sa inyong mga prayer requests, sa inyong mga concerns or questions. Yes, alang sa atong nga Globe and TM users, mamahimo kamong makakontakt sa 0916-361-3777. Akong Osborne, 0916-361-3777. Yes, og sa atong mga smart and talk and text subscribers, mamahimo kamong magpadala sa inyong mga concerns, sa inyong mga prayer requests or questions sa 0961-811-3777. Again, 0961-811-3777. Managkauban na usab kita og mga adlaw mga kapaglaom sa pagtubo dinha sa kaalam ug gugma sa Dios niining atong programa, Hope of All Ages.